Nababagalan ka ba sa paglago at pagdami ng mga dahon at suloy ng alaga mong snake plant sa bahay? Alam mo ba na mayroong mga simpleng pamamaraan upang lumago at dumami agad ang halamang snake plant? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang mga simpleng pamamaraan upang mapabilis ang pagdami at paglago ng mga dahon at suloy ng tanimong snake plant. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang snake plant ang isa sa mga halaman sa bahay na talaga namang namumukod-tangi ang ganda ng mga dahon. Isa ito sa pinakapopular na ginagawang pangdekorasyon, lalo na ng mga interior designer. Bukod dito, napakadali lang alagaan at paramihin ng snake plant. Ngunit kung isa ka sa nagnanais na maparami at mapalago ng mabilis ang snake plant, narito ang dapat mong gawin. Ilagay ito sa lugar na naaarawan. Kapag mabagal ang paglitaw ng suloy at mga dahon ng snake plant, marahil kailangan ito ng mas maraming sikat ng araw kumpara sa nakukuha nito. Ang mga halaman katulad ng snake plant ay nakakakuha lamang ng sapat na sustansya para makapag-produce ng mga bagong ugat at dahon sa pamamagitan lamang ng liwanag o sikat ng araw. Bagaman maaaring mabuhay ang snake plant ang hindi direktang naarawan, ngunit magiging dahilan din ito ng pagbagal ng paglitaw ng mga dahon nito at bagong suloy. Mainam pa din na ilagay ito sa mga lugar na maaaring maarawan sa umaga, ngunit iwasan naman ang lugar na mabababad ito sa direktang sikat ng araw maghapon. Pagdaragdag ng fertilizer. Ang fertilizer ay kadalasang itinuturing ng tao na pagkain ng mga halaman. Pero katulad ng nabanggit natin kanina, ang mga halaman katulad ng snake plant ay maaaring makakuha at makagawa ng pagkain sa pamamagitan ng liwanag ng araw. Ang fertilizer ay maaaring ituring na nutritional supplement lamang upang makadagdag ng nutrisyon para sa pagpapalakas at pagpaparami ng halaman, lalo na kung ito ay nakatanim sa paso. Maaaring magdagdag ng fertilizer sa snake plant ng 1 beses kada buwan na may balansing dami ng NPK o nitrogen, phosphorus at potassium. Pagbibigay ng sapat na dami ng tubig. Ang snake plant ay hindi masyadong nangangailangan ng sobrang daming tubig dahil may sariling ipon ito na tubig sa mga dahon nito bilang reserba kapag tagtuyot na panahon. Mas mainam sa halamang ito na underwatering kaysa overwatering dahil kapag na-overwater ang halamang ito, magiging dahilan ito ng pagkabulok ng mga ugat nito. Ngunit huwag hahayaan naman na tuluyang matuyuan ang lupa nito ng tubig ng ilang araw dahil magiging dahilan naman ito ng pagbagal ng paglago ng mga dahon at suloy nito. Inirerekomenda na diligan lamang ito kapag tuyo na ang ibabaw ng lupa at huwag hahayaang matuyuan ito ng matagal na panahon. Pagtatanim sa mas maluwag na lalagyan. Bagaman hindi naman ito istriktong kailangan, ngunit kung nais mo magkaroon ito ng makapal na mga dahon at maraming suloy, mas mainam na itanim ito sa maluwang na paso upang makapagparami ito ng mas mabilis. Maiwasan din ang magsiksikan ang mga ugat nito sa paso. Narito pa ang mga paraan upang mas mabilis na dumami ang suloy ng snake plant. Paramihin ito sa pamamagitan ng division. Ang paraang ito ang isa sa napakadaling paraan para mapabilis dumami ang iyong alagang snake plant. Kadalasan mabilis magsiksikan sa isang paso ang halamang snake plant. Kaya naman maaari mong paghiwa-hiwalayin ang mga ito at ilipat sa ibang paso ang bawat dahon nito na may kasamang ugat. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas madaming snake plant na maitatanim sa paso. Pagpaparami sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng dahon na maaaring paugatin sa lupa. Ang snake plant ang isa sa mga halaman na maaaring paramihin sa pamamagitan ng mga dahon nito. Kumuha lamang ng matured na dahon at pagputol-putulin ito sa V-shape o kaya naman sa kahit na anong gusto mong putol.
Ang mahalaga ay maitusok ito sa lupa ng tama at hindi pabaliktad. Itusok lamang ito sa lupa at pagkatapos ay diligan ito. Ilagay sa malilim na pwesto at hintayin na ito ay tumubo. Maaring abutin ng 1 hanggang 3 buwan bago umusbong ang maliliit na suloy sa mga dahon nito, depende sa ginamit na lupa. Kapag tumubo na at narating na nito ang tamang laki ng suloy, maaari na itong ilipat sa permanenteng paso. Pagpaparami sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng dahon na ibinabad sa tubig. Ang paraang ito ay katulad lamang ng pagpaparami ng mga pinutol na dahon na tinusok sa lupa. Ang kaibahan lamang nito, ito ay ibababad sa tubig ng 1 hanggang 3 buwan upang magkaroon ng ugat at magkaroon ito ng suloy. Kung gagamitin ang paraang ito, iminumungkahi na regular na palitan ito ng tubig at maiwasan na magkaroon ng bakterya o amag ang tubig na maaaring sumira sa mga dahon nito. Dapat tandaan na ang pagpaparami gamit ang pinagputol-putol na mga dahon ng snake plant ay nakakaapekto sa pagbabago ng variety ng snake plant. Kung ang pararamihin mo na snake plant ay variegated o yung may dilaw sa gilid ng dahon, kapag ginamit mo ang paraang ito, mawawala ang variegation nito o yung dilaw sa gilid dahil ang snake plant ay isang chimera o uri ng halaman na nagtataglay ng cells ng higit sa isang genotype o genetic makeup na nagiging dahilan ng mutation o pagbabago ng genes ng halaman. Ang mga halamang chimera, kapag pinarami sa pamamagitan ng dahon, ay nawawala ang variegation o kulay sa mga bagong suloy na tutubo. Ito ay magiging all green na version. Ikaw ba, kaorban? Anong ginagawa mong paraan upang mabilis na dumami ang dahon at suloy ng alaga mong snake plant? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.